So nariyan yung batas. Ang challenge talaga is to implement it in full. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15, 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Oh, nasa 13 kasi first year, 14 second year, 15 third year. Third year high school na ang 15. Ito si Senator Erwin Tulfo nung wala pa siya dyan sa Senado, mga kababayan. Marami ng kalokohan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul na mga senador. Diyos ko po. Gusto ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. At dahil nga magkasama na itong si Senator Erwin Tulfo at Senator Pangilinan ngayon, mga kababayan dyan sa Senado, syempre, nag-iba na yung pananaw niya patungkol nga po dito sa batas na ginawa nitong si Senator Pangilinan na ngayon nga po ay matinding pinagtatalunan ng ating mga kababayan dahil nga po sa mga nangyayaring krimen na kinakasangkutan ng mga minor de edad. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Saan mang dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At mapapanood din natin dito mga kababayan itong si Sir Nelson at saka si Sir Jen. At malalaman natin dito kung meron na nga bang warrant of arrest laban dito kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging update ka sa mga susunod pa natin video. Pakilike at pakishare mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Lunes po ngayon, masayang Lunes sa inyong lahat, masayang Lunes ng hapon, Nelson. Masayang Lunes, Jen, at masayang Lunes sa lahat nating mga kababayan na nakanonood po sa atin ngayon, lalong-lalo na doon sa mga bansa na linggo pa lang ng madaling araw. Ayaw nga pala, no? Late sila. Oo, late. Linggo pa lang. Oo. Anyway, welcome po sa Saganang Mamayan. Today is June 22, 2026. Na pagka daw binaligtad mo yan ngayon, Jen, Oo. ito daw po yung kung tawagin ni palindrome. Ha? Binaligtad ang? Pag binaligtad mo yung petsa na 6/22/26, ganun din. Pareho lang. Ayun. Pares na lang din ang basa. Oo. Parang tapat. Tapat. Pagka binaligtad mo, tapat pa rin. Tapat pa rin. Oo. Pagka binaligtad mo pa, tapat na tapat. Oo. Ay, nako. Paano? May warrant of arrest na ba? Warrant of arrest na ba? Meron na. Meron na? Meron na. Ayun na sinasabi ko. Oo. Kumpirmado na ito? Konfirmado na po. Saan ang impormasyon nating nakuha ito? Galing po ito sa ICC. ICC ba? ICC. Akala ko dito sa lokal na korte ng bansa. Wala. Hindi pala. Hindi Wala pala sa daw. bansa natin ito. Aling warrant of arrest ba ang tinutukoy mo dyan? Kahit anong warrant na wala naman. Sabi ni DILG Secretary John B. Crimulya, Oo. kasi nagpahayag siya nung bandang linggo na, no? Meron ba tayo nun? Ang sabi ni John Bick, wala daw pong warrant of arrest dahil wala pa naman daw pong kasong naipapile. Ayun. Oo. So yun ang marinaw. Oo, at bukod sa DILG Secretary, pati ang PNP, Jen, ang sabi po ng PNP, sa pahina 6, Wala rin. wala din daw ho na warrant. Okay. Sabi mismo ni PNP Chief Nartates. Ha? Nartates. Nartates. Jose Melencio Nartates Ayun, ayan, Jr. no? Oo. The Philippine National Police remains a professional and apolitical organization. Yun sana. And all our actions are based on legal orders of competent courts on the rule of law and on the maintenance of peace and order. Kasama ba dun sa competent courts yung ICC? Dapat hindi. Local? Local yung competent courts eh. Hindi, binasampulan eh.
Ayun ang problema. Ang hindi pa naman si ano nun eh. Bagay, sabi ni Nartate siguro, hindi naman ako si PNP. Hindi siya noon. Wala tayong magagawa niya. Yes. So, ang ibig sabihin niya dito, kung may warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi ipatupad. Tama. Pero kung wala naman tayong, hindi naman pwede mag-arresto. Illegal arrest yun. Ayun kung gano'n, na sinasabi Oo. niya. Kapag ginawa niya illegal arrest, kapag nahuli niya, illegal detention, Yun. at puro illegal lahat yan. Pagka Illegal. nagkataon. Yes. Oo. Kaya hindi nga pwedeng mang-aresto. Oho. So, ang tinutukoy natin, Nelson, ay wala pong warrant of arrest hanggang ngayon na inilalabas ang Sandigan Bayan laban po kay Senador Rodante Marcoleta. Gusto mo mapakinggan ang tinig ni PNP Chief? Kasi baka sabihin mo ay... We're putting words in his mouth and words in the horse's mouth. Yes. Ayan, pakinggan po natin Sige mismo. nga. Si PNP Chief Jose... Wala, text lang daw ata yun. Spokesperson, Alin. Si spokesperson. Yung PNP spokesperson. Kanina yung General Allen. Pero kanina yung quote, Yung text, ayun, kay General Nataches mismo yun. pero yung salita, Isinatinig naman nung kanilang spokesperson. baka magkaiba. Sige nga, Tingnan pakinggan natin. no? Colonel? Sorry. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. Yun, si Ayun. Colonel Allen Reyco. Siya palang bagong tagapagsalita ngayon ng PNP. Ayun, na-promote na nga pala yung dati, no? Ayun, So wala, kung ang pagbabatayan natin ay PNP. Wala sa PNP. Oh. DILG, wala din. Oho. Ewan ko ang NBI kung may hawak silang anumang warrant. Pero pinakamabuting ma-check talaga dyan galing sa Sandigan Bayan. Di ba yung kasi ang ombudsman, Nelson, hindi naman nagre-release ng arrest warrant ang ombudsman eh. Hindi pwede. Di ba? Oo. Ang ombudsman maghahain ng kaso sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan, doon sa mga korte kung saan napunta, Division 1, 2, 3, at sila ang magpapalabas ngayon ng warrant of arrest batay doon sa kasong sinampa laban sa kanila. Tama, Ayun. tama. So hanggang ngayon po, ay sinasabi ng Sandigan Bayan na wala naman na inilalabas po na arrest warrant ang Sandigan Bayan na iniuutos po sa mga law enforcement agency na hulihin si Senador Rodante Marcoleta. Wala po. Ano yan? Sa limat sa hayag? Kasi baka kako sa hayag. Wala. Kasi sa lihim naman meron. Di kaya? Ayun ang hindi nga natin alam. Kasi nga, may mga nauna ng... Kasi dyan kung may nauna ng mga insidente na ganun. sinabi mo na wala, tapos meron. May mga president ba? Meron ang dami. Halos lahat nawala. Pero pagka nandun na, bigla lilitaw, nasa cellphone. Di ba? Hindi, yun ata naman, ICC, ata yun eh. Kaya nga, diba? hindi ka pwede magtiwala dahil sa hindi ka tiwa-tiwala yung statements Ganon. Mabuti sana kung minsan lang, pero kung paulit-ulit na ginawa, yun ang problema. Nawawalan na ng trust rating. Di ba? Bagsak ang tiwala. Ayun na nga, no? Pero well, ako naman sa part na Sandigan Bayan nga, Nelson, at maging ang ombudsman ay, as of now, wala pa rin daw na isasampang kaso. Kasi yun na magiging batayan mo eh. Diba? Wala pa rin daw pong isinasampang kaso from ombudsman going to Sandigan Bayan. Oo nga. Bagamat, sinabi noon ni Ombudsman Boying Rimulya na ginagawa nila yung kaso, binubuhatan nila yung kaso, indirect contempt at plunder laban po kay Senador Marcoleta. Diba? So, wala pa po tayong balita kung nabuo na po yung kaso ng ombudsman para isampa naman sa Sandigan Bayan. Yun. So, wala pa pong ganung atang sitwasyon. Maliban na lang, Kung kung merong warrant of arrest na hindi natin alam, na ipinalabas ang ICC laban kay Senador Marcoleta. Sabihin naman, hindi naman siya kasama doon. Oo nga naman. Hindi nga natin alam
Kasi nakakagawa nga sila ng kaso out of the blue, di ba? Ano kaya ang kinalaman ni Senador Marcoleta doon sa usapin ng ICC? Dagdag pa natin. Oh. Alam ba natin, hindi sa ICC. Baka sa International Court of Justice o kaya sa Court of Timbuktu, may warrant of arrest. Hindi ba? Kasi may arrest warrant ka sa... Ano yung salitang Timbuktu? Totoo ba meron niya? Kasi nanay ko dati, lola ko pala, matanda, nung bata ko. Sisipain kita dyan pag hindi ka tumilapo sa Timbuktu. Kaya yung Timbuktu, hindi ka malimut-limutan sa yan. Totoo yata. Totoo yan. Totoo bang may lugar na Timbuktu? Totoong lugar yan. No? Yan Bundok ay talaga? city sa Mali. Mali. Timbuktu is an ancient city in northern Mali. Bigla at dali. Ganun. So, hindi sa Pilipinas yan. Hindi. Nasa north of the Niger River. Oo. Southern edge of the Sahara Desert. Paano kayo nalaman ng lolo ko yung dati, no? Desierto. Palagay ko may Google yung lolo mo. Kasi doon ko narinig yan eh. Timbuktu. Timbuktu, mga ganun. Ikaw, bata ka ha. Saan ka ba nanggaling? Papakatagal mo. Sa Timbuktu ka ba nanggaling? Parang ganun eh. Pakalayong lugar. Diba? Tapos desierto pa. Ayun. Yan ang sinasabi natin. Kasi hindi mo maiaalis sa isang Pilipino na ang gobyerno ay nang-aaresto sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng ibang mga ibang bansa ng dayuhang korte? Oo. Hindi ba? Oo nga, Kung sabihin sa'yo tapos naka-cellphone lang, anong laban mo? Ang kanila kasing proseso, pagka merong arrest warrant na nasa cellphone, hindi ka naman pwedeng question o magtanong sa local court para questionin mo yung authenticity nung nasa cellphone, di ba? So pagka, di ba, dinampot ka. Bakit mo ko dinadampot? Meron kang warrant of arrest. Saan? Wala naman akong kaso rito sa Pilipinas. Hindi, meron ka sa Timbuktu. Yun, dadalhin ka namin doon. Bakit? Wala naman tayong... Hindi, nakikipag-cooperate kami sa Interpol. Anong laban mo dyan pagka isinakay ka na sa aeroplano? Hindi wala ba? na. Magkakaawag ka man doon. Wala Yun ka ang sinasabi natin. Pag nailabas ka ng bansa, wala na. Goodbye Philippines ka na. Goodbye Philippines. Tapos ikukulong ka na doon kung saan nila gusto. Di ba? Ayan ang sinasabi po namin. Pero well, anyway, again, hanggang sa ngayon po, isang malinaw na pahayag nga, Nelson, ay wala naman daw po. Naninindigan. Maging si Secretary John B. Cremulya ay nagpahayag din. Ang PNP chief. Ayun. Yung ombudsman kaya? Kasi dapat siya makaka-confirm na... Ayun na nga, nagsampa ba siya ng kaso? Huwag po kayo magulumihanan kasi wala pa kaming naisasampa na kaso. Ang nagsalita, yung kapatid, DILG. Nga pala. Balay natin kung hindi naman sinasabi nung talagang opisina na may pinail na sila, di ba? Sige nga, siguro manawagan nanonood naman lagi sa atin si Tanod Bayan Boying Rimulye. Tsaka itong si Miko Clabano. Sir Miko, Ginong Miko, pakitext nyo nga sa amin. Meron na ba talagang naisampang kaso from Ombudsman going to Sandigan Bayan? Ayan, kasi kung meron yan, at least malalaan natin kung may naisampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Tama. Para malinawan ng lahat. Yun. Diba? At kung meron man, siyempre titingnan pa rin ng korte yan. May probable cause ba? Yes. At katanggap-tanggap. Pwede bang ibas? Sinampa sa ombudsman. Sinampa sa Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan, ano ba itong kaso nyo? Gawa-gawa. Ibasura nyo nga ito. Ayaw namin tanggapin yan. Pwede. Pwede bang gano'n yan? Pwede. Akala ko pwedeng tanggihan. So, pwedeng tumanggi ang Sandigan Bayan. Nung siguro, di ba, usually ang Sandigan Bayan, sa isang grupo, tatlong hukom, Tatlo. So, nakita ng tatlo, parang gawa-gawang kaso ito. Parang wala naman ako kaming makitang plunder dito, tsaka indirect bribery. Ombudsman, ayaw namin ito. Basura. Basura ito. Di-dismiss outright. So, pwede. Pwede. Ngayon, sa kabilang banda, ganun pala, plunder pala to. Tapos indirect bribery. Sige, arestuhin yan. So, pwedeng ganun din. Yes. Kasi ang sasabihin lang naman Sandigan Bayan dito ay ito, anong pera ba ito? Ay donasyon po yan for campaign funds.
Paano naging plunder yan? Lahat naman talaga tumatanggap ng donasyon. Oo nga. Halimbawa, gano'n, ha? Oo. Pwede nilang i-dismiss. Aha. Kasi sasabihin naman siguro nung depensa, kung ito po ipaprosper natin, dapat po ay makasuhan na rin ng plunder lahat ng tumanggap ng donasyon. Hindi, sabi nila, hindi po yung kasi iba hindi nagdeklara eh. Si Senador Marcoleta lang po nagdeklara ng donasyon eh. Kaya nga sabi ni Senador Marcoleta, ba't ako ang ano niya, ako nga naging tapat eh. Naging transparent ka ako sa mga donasyon na ibinigay sa akin, diniklara ko nga eh. Yung iba nga hindi nagdeklara. Una bes, mula simula, hindi nagdeklara. Yun ang paisi-isi ngayon, di ba? At hindi nga yan nagbalik na sumobrang kontribusyon nila yun eh. Di ba? Papito-pito ngayon. So, sa susunod pala, huwag na tayo magdeklara ng tama lahat. Ayun Diba, nga. itago na lahat natin ang atin palang mga donasyon. Kasi kung magiging tapat ka pala, ipa-plunder ka pala. Di ba? Hindi mo maalis sa isipan nila yon, di ba? Halimbawa naman, ikaw yung nag-donate na di ba? Halimbawa, kung tumakbo ako, diniklara ko yung Saganang Mamamayan Party List. Pinarehistro ko, halimbawa. Oo. Ay sapagkat binigyan mo ko ng donasyon. Baka sabihin mo sa akin, huwag mo na i-deklara yan, ha? Baka gano'n ang gagawin na ng mga tutulong ngayon. Kaya Huwag nyo na i-deklara sa sosin na yan. Ang ibig sabihin ng deklarasyon, hindi mo na sasabihin na may tinanggap ka. Huwag na, madadamay pa kami dyan eh. Kung magkano. Oo. Madadamay pa kami pag diniklaro. Baka mamaya pati kami makasuhan pa dahil sa iyo eh. Di ba? Ganun ba? Baka ganun na ito yung mangyayari dyan. Tama. Hindi na magiging transparent sa mga gustong tumulong sa mga darating pang eleksyon. Kasi kung sino yung tumutulong ng maayos, yun pa ang nakakasuhan, Nelson. Totoo yun. Diba? At kaya naman din mapapaniwalaan mo na may warrant of arrest kasi nauna rito, hiniling na ng ombudsman dyan eh. Na ilagay sa, anong tawag doon? Yung hold departure order, di ba? Precautionary hold departure order. Siyempre, pagka, ito Sandigan Bayan, 7th Division. Ayun, Oo, nire-request. Ibig sabihin, kung meron ka ng request for precautionary hold departure order, ipinal mo lang yung information. Ayun, nag-file na ng information siguro. Kasi ano pagbabatayo ng precautionary hold departure order kung wala ka pa namang isasampang reklamo? Yun ang nga naman, Ayan, 7th Division, no? Bakit kayo nagpalabas ng precautionary hold departure order? Kung wala pa namang ipinapail na kaso. Ang ombudsman? Oo. Kaya ako dalawang hindi mo maalis yung pagdududa talaga, no? Oo, na hindi pa na-file yung kaso. Kasi meron na nga di ba? Binalita na nila ito na meron ng precautionary hold departure Kaya order. dapat mag-abroad kayo si Senador Marcoleta. Oo. May imbitasyon sa kanya ang WTO. World Trade Organization ba tayo tawag doon? Yes. Yun, Tatlo dapat tayo pupunta doon eh. Hindi nga natuloy kasi may precautionary hold departure order eh. Kung hindi, di sana nandun tayo sa Geneva, Switzerland ngayon. Baka doon tayo nagpo-programa. Tama. Imbitasyon yun eh. Oo. At ang plano nga sana natin, doon tayo magprograma habang nagla-live ng Saganang Mamamayan. Dahil sa mayroong precautionary HDO, hindi tuloy tayo nakaalis. Kaya nga. Ano nga ang magiging batayan ng Sandigan Bayan na nagpalabas ng precautionary HDO? Siyempre, yung kaso. Hindi ba? Hindi naman pwedeng Alam mo namang sinyasan lang yan. Oo nga, no? Hindi ba? Oo nga, no? Paano mo sasabihin na wala pang naipapail na kaso? Ano magiging batayan ng precautionary hold departure order? Di ba? Silang may sabi nun na inilabas na yun dati. Yun na nga. Last month pa yun. Unless sabihin nyo, wala naman talagang precautionary hold departure order. Dahil wala pang, ano yan? Parang, hindi ba? Hindi, official yun eh. Official? Official yung precautionary hold departure order na yun. Oo nga, no? Dapat balikan nga talaga natin yan. Sen, huwag ka muna mag-abroad, medyo. So, antabayanan pala natin yan. Kung ano talaga ang katunayan ukol sa bagay na ito. Kasi nga hindi ko kasi pa pwedeng may tama kang sinasabi tapos may mali pero parehong tama. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Sinabi mo, wala pa raw pinapile. Pero paano nagkaroon ng precautionary hold departure order?
Kaya kung isipin man na merong arrest warrant, posible talagang mangyari. Posible. Posible talaga. Oo, hindi impossible. Oo. Kasi nauna na nga yung precautionary hold departure order. Oho. Oo, hindi ba? Oo nga. Pwede bang may HDO pero wala ka pang kaso? Hindi pwede. Ano ba tayo na nga? Hindi pwede mong i-demanda kayo. Kasi paglabag sa karapatan, right to travel yun eh. Di ba? Kung wala ka naman palang kaso, tapos sasagkaan ka bumiyahe. Iba, basic right po ng isang tao yun. Totoo. Oo. Travel. Oo. Oh, right to travel. Kahit saan mo gusto magpunta, basta may mga dokumento ka, karapatan mo yun maglakbay. Di ba? Ito, base sa balita. Oh. Mayo pa ito eh. Yun, sabi ko sa Sandigan Bayan issued a precautionary hold departure order against Senador Rodante Marcoleta. The order requested by the Office of the Ombudsman prevent the senator and 3 campaign donors from leaving the country. Oh. Ibig sabihin, may information na sa Sandigan Bayan dyan. Hindi ba? Tama. Ano sinasabi nyo hindi pa na ipapal yung kaso? Alam nga naman, katang-isip lang yan. O kaya nagsenyasan lang sila. Sabi niya, logis. Sa wala, sa meron. Kaya nga, di ba? Parang nasasabungan lang ata yan. Yun ang masakit na katotohanan sa mga oras na ito. A complete application packet under Okay. Supreme Court's guidelines. So may mga guidelines. Ayun, Kung ano oh. ipapile mo doon. Una, dapat meron kang verified application. Formal application for a precautionary hold departure order filed in the name of the people of the Philippines. Pangalawa, complaint affidavit. Official criminal complaint affidavit along with all supporting evidence and attachment from the ongoing preliminary investigation. Number 3, respondent's identification. At pang-apat, proof of penalty threshold. Pang-5, justification of flight risk. Patutunayan mo na Flight risk flight talaga siya. risk. So, po pwede nga hindi pa na ipapile ang kaso, pero na-file mo na yung informasyon na sabi mo na Para lang mag-precautionary yung pag-alis niya ng bansa. Yes. So, maaari talagang hindi pa na-file yung buong kaso, pero nakaumang na yun. Ang ibig sabihin nun, anytime, may papal din yun. So pwede talagang sabihin din na from Ombudsman, wala pang formal complaint na-file sa Sandigan Bayan. Pwede. Ayun. Pwede. So information pa lang ang naipadala ng Ombudsman. Petition pa lang para Petition. sa PHDO. Ayun. Oo. Kaya lang siyempre, kapag meron ka ng petition for PHDO, tapos na ilabas na, kumbaga sa distance, gabuhok na lang ang ano. Ganon. Diba? Ang pagitan. Kasi nilabasan ka na ng PHDO eh. Naniwala na nga yung Sandigan Bayan na flight risk eh. At naniwala siya na may kaso ka. Hindi ba? Kasi hindi magpapalabas ng PHDO ang Sandigan Bayan kung sasabihin nila, wala naman palang kwenta yung kaso. Therefore, napakalapit na nga na sa issuance ng arrest warrant yun. Totoo. Hindi So, ba? ganun pala talaga. So, pwedeng may basihan din yung pangamba noong Biyernes na posible talagang merong warrant of arrest. Yes, kasi meron na nga PHDO. Ayun. Oo. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Away maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.